sa inyo ipinagkaloob ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. So, we must be expecting that we have an understanding of the mysteries of the kingdom of God. Pag wala tayong maipapakitang meron tayong nalalamang hiwaga, ay hindi natutupad sa atin yung sinasabi sa Biblia na sa inyo ipinagkaloob makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Eh ikaw, Sis Luz, kung ikaw ang tatanungin ko, nakaalam ka ba ng hiwaga ng kaharian ng Diyos? Ay, opo, salamat sa Diyos. Napakarami na po naming mga hiwaga na natutuhan sa pagtuturo ninyo sa amin. Ang dami na po, ito lang 3 araw na ito, napakaraming natutuhan naman kaming mahiwagang mga bagay sa Biblia. Napakaganda. Opo. Marami po. Kaya talagang sa iglesia may hiwaga. Sa tunay na iglesyang na Diyos na nasa Biblia, may hiwaga talagang nandito. At tayo naman ang saksi doon, mga kapatid. Kaya pagka mayroong mga lumilitaw dito sa consultation na talagang mga weirdo, alam na alam natin hindi sa Diyos yun eh. Alam na alam natin agad kasi sanay tayo doon ang naririnig natin yung tama eh. Kaya pagka meron kang narinig dyan na mali, nagre-react ka talaga yung mga kapatid, nagre-react dahil alam na alam mo eh, kakaiba eh. Hindi kasi tayo sanay sa ganon, hindi tayo sanay doon sa mga talagang mga weirdong paniniwalang parang out of this world, kung saan pinulot, galing sa mga imahinasyon ng kung sino-sino. Hindi tayo sanay sa ganon, sanay kasi tayo na talagang ang ating pinaniniwalaan may batayan, konkreto. Pag ipinaliwanag ni kapatid na Eli, lahat ng anggulo maliwanag. Wala kang makukwestiyon. Sa umpisa may tanong ka, pero pag pinaliwanag niya at niliwanag na niya, lahat ng anggulo parang puzzle nga, na isa-isang nabubuo ang mga parts hanggang sa maging clear na clear talaga. Yun po kasi ang ating natutuhan sa tulong ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkasangkapan niya kay kapatid na Eli. Merong hiwaga sa iglesia na ipinapaunawa. May karunungan dito. Kaya ang talagang mga kapatid, matatalino po. Walang bobong kapatid sa iglesia. Pagdating sa aral, walang bobo. Sa tunay na iglesyang sa Diyos, matatalino. Nag-uumpisa pa lang yung bobo eh. Alam na eh. Nag-uumpisa pa lang magsalita yung mga ganoong weirdong paniniwala. Alam na ng kapatid, kaya nagre-react agad eh. Oh, marami tayong mga saksi na po sa ganyan. Pagka merong weirdo, agad may reaction ng kapatid. Umpisa pa lang, hindi pa siya nagpapatuloy ng umpisa pa lang siya. Alam na ng kapatid na hindi tama eh. Magre-react ang kapatid kasi nga sanay po tayo sa espiritu na daladala ng turo na itinuturo sa atin ni kapatid na Eli. Isang espiritu yun eh. Kaya yun talagang tama po yun. Pag naiiba, alam na alam ng kapatid na naiiba. Kaya hindi tayo mapayag nga po na ganun eh. Kaya salamat sa Diyos, talagang lahat po ng reasons para tayo magpasalamat nasa atin talaga mga kapatid. Salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kaloob na ito. Sa mga hiwagang ating natutuhan ngayong PNK na to, napakarami po. Napakarami talaga. Taga natin, Sis Luz, sa tulong ng Diyos, ano? Opo. Basahin mo yung tres ng Efeso. Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko ng una sa ilang salita. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo, na ng ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. Kaya kita mo ulit-ulitin mo yung tres. Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga,
gaya ng isinulat ko ng una sa ilang salita. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Kita mo, yung ipinahayag na hiwaga kay Pablo, ipinatalastas ni Pablo sa kanyang ilang salitang isinulat sa mga taga-Epeso. Na ang sabi ni Pablo, sa pamamagitan niyaon, yung isinulat niyang ilang salita, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. O mag-isip ka, kapatid na Los, kung may naiisip ka sa talata. Yun po, Brad Eli, yung sinabi nga, yung umpisa sa 3, kung paanong sa pahayag ay pinakilala sa akin ang hiwaga. Yung sinabi sa kanya doon sa paraiso, sabi nga po ninyo, doon sinabi sa kanya yung hiwaga na yon. Tapos, gaya ng isinulat ko ng una sa ilang salita. Isinulat na po niya yung hiwaga na yon na ipinakilala sa kanya sa ilang salita. Maigsi lang, yung salita lang po eh. Sa pamamagitan niyaon, sa pamamagitan ng sinulat niya na yon sa ilang salita, sa pagbasa ninyo noon, nung isinulat niya na yon, inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Ano napansin mo dyan? Napansin ko nga po na meron po siyang isinulat na sa ilang salita. Eto, para wag maligaw. Ang napansin ko at pinapapansin ko sa iyo, sa pamamagitan ng isinulat ni Pablo na ilang salita, sa pagbasa ninyo, inyong mapagtalastas. Ang miyembro lang pala ay marunong nang makatalastas eh. Oo nga. Sa pagbasa ninyo ay inyong mapagtatalastas. Opo. O kaya tama yung sinasabi sa Biblia na sa inyo ipinagkakaloob ang makaalam ng hiwaga. Kasi kahit miyembro, pag binasa nila, natatalastas nila yung hiwaga. Lalo naman yung pinagkalooban ng hiwaga. Amen. Tama po. Opo, kung yung miyembro lang na inaakay, nakakatalastas na ng hiwaga, lalo na yung leader na talagang pinagpapaunawaan ng hiwaga para sa mga miyembro. Kaya nga ang mga kapatid dito sa atin, meron ng spirit of discernment eh. Alam nila yung tama at saka yung totoo, at saka yung mali eh. Kasi, yung mga hindi natatalastas ng matagal na panahon, sabi ni Pablo, gusto ko ulitin, tres, ituloy mo hanggang 6. Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko ng una sa ilang salita. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo, na ng ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon, na ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu, na ang mga hentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nakita mo, yung palang hiwaga na yun na sinasabi ni Pablo, na sa ibang panahon hindi ipinaalam sa lahat mga anak ng mga tao. Ang mga Israelita hindi alam yun eh. Bakit po hindi nila alam, Brad Eli? Kaya nga sila galit sa mga hintil eh. Opo. Ayaw nilang makipag-usap sa mga hintil. Tinuturing nila ang mga hintil maruruming hayop. Tama po. Kaya nung yung babaeng humahabol kay Kristo, Panginoon,
Ako kawaan mo yung aking anak. Sabi ng mga apostol, huy, shoo. Ang alam ng mga apostol, ano yan kumbaga, maruming hayop yung babae na yan Opo. Alam mo kung sino yung babae na yan, Sis Luz? Sino nga po yan? Babaeng Kananiya? Ayun, yung babaeng Kananiya na nakikiusap kay Kristo kasi dumadaan sila sa hangganan ng isang hangganan at pupunta sa Tiro at Sidon. Nakita nila yung babaeng Kananiya, lumapit kay Kristo. Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa aking anak na babae sapagkat pinahihirapan siyang lubha ng isang demonyo. Ang nangyari, dadapot siya'y sumagot ay hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya'y pinamanghikan na nagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisisigaw siya sa ating hulihan. Kung mga Israelita, mga alagad, parang sila, nandidiri sila dun sa babaeng Kananiya. Ang katunayan, sa mga Hudyo, di sila nakikipag-usap sa mga Hintil Kaya hindi nila alam yung hiwaga. May hiwaga pa lang sinasabi si Pablo na ang mga Hintil, tagapagmana yan, hiwaga yung nakatago sa mga Israelita. Ayaw nila sa Hintil, galit sila sa Hintil, at di sila nakikikain sa Hintil, di sila nakikipag-usap sa Hintil. Ang kanilang tanging alam sila lang ang sa Diyos. Kaya hindi pinahayag sa kanila yung hiwaga na yun, pero nakita ni Pablo yung hiwaga na yun na yun pala, nag-umpisa pa kay Abraham. Nang sabihin ng Diyos kay Abraham, sa iyo pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa daigdig. 3:8 ng Galatia. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga Hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya kung alam ng Israelita yan, hindi sila kung naintindihan nila yung sinabi hiwaga ng Diyos kay Abraham, hindi sila magiging masyadong malulupit sa mga Hintil. Hindi sila masyadong magiging malayo ang loob sa Hintil. Naintindihan mo, Sis Lu? Opo, Brad Eli, awa ng Diyos, naintindihan po namin. Kung naintindihan lang sana nga ng mga Israelita itong hiwagang ito, hindi po ganun ang magiging trato nila sa mga Hintil. Kasi masama nga ang pagkakilala nila sa mga Hintil, parang mga masasamang mga hayop na kailangang itakwil, layuan, kaya nilalayuan nila, parang hindi nila gusto ang mga Hintil. Kasi hindi nila naintindihan yung sinabi, yung hiwaga, na ang mga Hintil ay tagapagmana. Kasi kung naintindihan nga sana nila, makikihalubilo sila, makikitungo sila ng maayos sa mga Hintil kasi tagapagmana yun, nakasama nila hindi nga po nila naintindihan. Hindi nila naintindihan, yung mga apostol gustong itabok yung babaeng Kananiya. Ngayon, para bigyan naman ni Kristo ng hustisya, sinabi niya sa babaeng Kananiya, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at ibigay itapon sa mga aso. Para ipakita niya sa mga apostol na naninindigan siya sa hustisya, na talagang ang tinapay, ang pagpapala, ang pag-aalaga ng Diyos at ang pagmamalasakit nasa Israel kasi sila ang itinuturing na anak Sinabi niya dun sa babaeng sa Kananiya, hindi kailangan kunin, hindi dapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Isang katotohanan yon na kung hindi mo maintindihan, masakit. Ikaw yung babaeng Kananiya, lalabas ba? Ako ba? Aso ba ako? Ganon ang magiging pakahulugan mo, alam mo, kapatid na Luz, yung aso, hindi mo po pwedeng ipantay sa karapatan ng anak Hindi pwede, di ba? Okay. Kahit mahal na mahal mo yung aso, hindi mo ipapantay yun sa karapatan ng anak. Kung talagang anak, at tapos between anak at sa aso,
Eh, hindi mo kukunin yung tinapay na para sa anak para ibigay mo lang sa aso. Sira ulo mo pag ginawa mo yon. Bubusugin mo muna yung anak bago mo bibigyan yung aso. Eh, ano ang hiwaga ron sa salita ni Kristo na yun? Ibig ba niyang sabihin, aso yung babaeng Samaritana? Hindi ganun ang ibig, o yung babaeng Kananya? Hindi ganun ang ibig sabihin ni Kristo, kaya nga mahiwaga ang salita ni Kristo eh. Lahat ng nagbabasa dyan, ipinalalagay na yung babaeng Samaritana ang aso na tinutukoy ni Kristo. Ayon. Eh nung sumagot yung babaeng Samaritana, dadapot sinabi niya, oo, Panginoon, o conforme siya. Tama naman talaga yun eh, kahit masakit. Tama naman na yung tinapay para sa anak, hindi para sa aso. Pero ang sabi ng babae, sapagkat ang aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Ibig sabihin, umulang naman yung para sa aso. Tinanggap niya yung katotohanan na yon. At yon ang nagpatunay kay Kristo na siya'y may malaking pananampalataya. Sabi ng Panginoon sa kanya, babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ang ayon sa ibig mo at gumaling ang kanyang anak sa oras na yaon. Ano ibig sabihin? Hindi itinuring ni Kristo na aso yung babaeng Kananya. Hindi niya itinuring na aso. Itinuring niyang anak sapagkat alam ni Kristo na ang mga hintil tagapagmana rin kasama nung karapat-dapat sa mga anak, karapat-dapat din yun sa mga hintil na yun nga ay isa ron ay yung babaeng Kananya. Naintindihan mo, Sis Ruth? Opo, Rodeli. Ganun pala po yun. Kasi kung, yun nga po, pagka babasahin mo, parang ang lalabas nga, yung babaeng Kanania ay itinuturing ni Kristo na aso kasi siya ang kinakausap, sa kanya sinabi yung statement na yon. Pero pag inanalyze, tama po yung sinabi ni Kristo kasi makatwiran nga na hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Tama po iyon. Tapos yung sa 27, dapat sinabi niya, oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumong nalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Katwiran din. Ano hiwaga ron? Eh kung aso nga Panginoon, nag-alalaglag sa dulang ng Panginoon, nagkakainan yung aso. Eh ako naman, hindi aso. Tama po, oo nga. Bakit? Bakit? Eh kasi po tao siya. Hindi dahil doon. Dahil po ano? Alam ni Kristo. Yung sinasabi ni Pablo yung hiwaga, alam ni Kristo yon. Na ang mga hintil, tagapagmana rin, anak din yan, hindi aso yan. Kaya pinagbigyan niya yun eh. Hindi dahil sa aso yung babae, kundi anak yung babae. Opo. Alam ni Kristo yung hiwaga na yun eh. Intindihan mo? Opo, alam niya. Meron bang alam na hiwaga si Pablo na hindi alam ni Kristo? Wala po. Imposible. Ang alam ni Pablo hiwaga ay ang alam ni Kristo. Ang alam ni Pablo hiwaga, ang mga hintil tagapagmana, pinakita sa kanya sa langit yon. Ibig sabihin, anak din yan yung mga hintil. Anak din ng Diyos yan. Kaya hindi mo dapat ipalagay na aso. Alam ba ni Kristo anak ng Diyos yung mga hintil? Alam. Ba't niya ipapalagay na aso yung babae? Ngayon, ang katwiran doon, kung totoo nga na talaga naman totoong aso man nakikinabang sa dulang ng kanyang Panginoon. Lalo na yung anak, yung babae Samaritana ay anak. Bakit? Naniniwala siya kay Kristo, anak siya ni David, anak siya ni Abraham. Naintindihan mo, Ruth? Opo, anak din siya. Anak din siya, hindi lang alam ng mga apostol na anak siya. Pero si Kristo, alam niya. Dahil hindi yung mga apostol na yon, na 12, hindi yun ang pinagpahayagan ni Kristo sa langit. Si Apostol Pablo, kay Apostol Pablo, naintindihang ganap na yung mga hintil, anak din yan, hindi ang Israel lang. Opo, Badeli, yun nga. Kaya ganun yung mga ibang apostol. Naintindihan mo yun, kapatid na Dani, naintindihan mo yun?
awa po ng Panginoong Diyos, kahit po paano bagaman mahirap po, na yung pong sinabi pala doon sa Mateo, gaya nga po nung sinasabi po ninyo, ay nung yung pong babaeng Kananea ay humahabol sa ating Panginoong Jesus, tutol po yung mga apostol na nauna eh. Sabi pa nga, paalisin mo siya, sinisigaw siya sa ating hulihan. Ngayon po, ang sagot naman po ng ating Panginoong Jesus, hindi nararapat kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Ang alam ko din po nito, talagang tinuring na aso yung babae. Kaya lang naman siya parang ang ano po noon parang naawa lang out of awa. Pero ngayon po, parang iba po yung na dahil sa kanyang pagpapakumbaba, para bang, sige, naawa lang ako sa'yo, kahit aso ka man, mabibigyan na lang kita. Pero ngayon po, kaya pala... Yung sinabi mo na yun, kahit aso ka, bigyan na lang kita dahil naawa ko sa'yo. Mali yun. Kasi maaga pa ron sinabi ni Kristo, huwag mong ibibigay ang bagay na banal sa mga aso. Amen. At sa mga baboy. Paano niyang bibigyan yung aso yun? Oo nga po. Kaya naman pala po sa binigyan talaga, dahil ang turing sa kanya anak, dahil doon sa 3 at 6 naman ng Efeso, na siyang iniutos na may tinuro niya ng una kay San Pablo bago ito naisulat, alam na alam ng ating Panginoong Jesucristo, meron pong lingkod siya at anak siya na tinuturing kahit sa mga hintil. Na ang tingin po naman ng mga Hudyo doon sa mga hintil, hayop nga, mga aso, mga baboy na marurumi. Salamat po sa Diyos, kapatid ni Eli, at mas maliwanag po ito ngayong 3 at 6 na ito ng Efeso po sa amin. Salamat para po. Para maintindihan mo pa lalo yan, basahin mo ang Hebreo 2:11, kapatid na Luz. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. At muli, ilalaga ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. At muli, narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Kita mo? Ang sabi ni Kristo, aawitin ko ang kapurihan mo sa gitna ng kapisanan, ibabalita ko yung pangalan sa gitna ng aking mga kapatid. At, doon sa 13, ilalaga ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. At muli, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Meron palang ibinigay ang Diyos na mga anak kay Kristo. Naintindihan mo, Luz? Opo, meron nga akong mga ibinigay sa Kanyang mga anak, ang Diyos. Ayon. Naintindihan mo? Opo, kaya yung Samaritana ay yung baing Kananea kasama sa ibinigay sa kanyang anak. Oo, paano mo papaliwanag sa akin na kasama yun? Hindi ako tutol doon, tama yun. Yung Kananea, tinuring niyang anak eh. Opo. Anong papaliwanag? Naintindihan ko po kasi yung sabi nyo na alam ni Kristo na yung mga hentil ay mga tagapagmana rin. Di anak rin, alam ni Kristo yun, kaya kasama yung Kananea doon sa sinasabi niya na mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Sige, para hindi ka mahirapan, tutulungan na kita. Yung nasa Roma, pagka tagapagmana, anak eh. Basahin natin yung 8 ng Roma. Ang mga hintil kasi tagapagmana eh. Diba? Opo. Di, bakit magiging tagapagmana kundi anak? Basahin natin ang Roma 8:29. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya,
ay kanyang tinawag naman. At ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Ayun. Tapos doon sa talata na kung anak, tagapagmana nga, kasamang tagapagmana sa Diyos. 4:17 po ng Galacia. Yun po ba yun? Basahin mo. Ano pa, hindi ka na alipin. Diyan. Hindi. Kung anak ay tagapagmana nga, kasamang tagapagmana sa Diyos. 8:17 po ng Roma. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Yung salita ni Pablo tayo, sino kausap niya? Mga hentil po. Tama, mga Romanong hintil. Kung anak tayo, tagapagmana. Tagapagmana sa Diyos, kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon, makipagtiis tayo, kasama yung taga-Roma, sa Kanya, upang tayo lumuwalhati namang kasama niya. O di anak din yung mga hintil, kaya tagapagmana. Kaya, ano ba ang ibig sabihin? Itinuring ba ni Kristo doon sa oras na yon na yung kanan niya ay aso o anak? Anak po. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perla sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ang kanilang mga paa at magbalik at kayo'y lapain. Nakita mo yon, Sis Luz? Siya mismo nagbawal na yung bigyan ng aso, yung aso ng banal Tapos siya unang-unang magbibigay ng banal na bagay sa aso. Napakalayo sa katotohanan nun. Yan, bahagi ng hiwaga na hindi natututunan sa labas ng iglesia ng Diyos. Amen. Ako nagtitiwala, kasama kayong mga kapatid sa pangako, na ang mga hintil, tagapagmana, kasangkap ng katawan o ng iglesia, may bahaging nasa pangako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ayon. Kaya, yan ay isa sa mga makatagong hiwaga sa Biblia, nakatago sa Israelita, nakatago rin sa mga hintil. Nag-umpisa lang mahayag yan sa panahon ni Pablo na may karapatan pala ang hintil sa pagiging anak, hindi sila aso. Pero alam nyo mga kapatid, may mga panahon that we have to accept the fact na ang mga hintil minarapat ng Diyos na maging tagapagmana. Hiwaga yun na hindi alam ng Israelita at hindi rin alam ng mga hintil. Kung mo alam mo na ngayon, dapat ang sabihin mo, salamat sa Diyos na ako po ay iyong inaring karapat-dapat. Huwag mo na sabihin, hindi ka karapat-dapat. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, Brother Eli, yun nga po, kasi parang sa sarili mo, parang a form of pagpapakababa po, parang ganon, na di ka karapat-dapat kasi parang binababa mo yung sarili mo, hinahamak mo yung sarili mo na di ka karapat-dapat. Pero, yun nga, sa isang punto po, parang maganda nga po kasi marunong kang parang magpakababa, hindi ka mayabang. Pero sa isang banda naman, kailangang tanggapin mo na ang hintil ay tagapagmana. At hindi, at karapat-dapat yun dahil tagapagmana nga siyempre pagka tagapagmana, karapat-dapat. Kaya nga po, pag minarapat ng Diyos, wala lang po pwedeng magsabing hindi pa karapat-dapat. Amen po. Opo. Dahil ang sabi ng Diyos, maaawa ako sa aking kinaaawaan, mahahabag ako sa aking kinahabagan. Who can question that? Wala po. Walang makakapag-question doon. Kaya paliwala natin sa sarili natin, di tayo karapat-dapat. Ang gawin natin, sambitlay natin, salamat po Panginoon, kahit hindi kami karapat-dapat, minarapat mo kami. Amen. Opo.
Yun ay diwang nasa Biblia. We must accept the fact na yun ay hiwagang nakatago sa pangako ng Diyos kay Abraham. Sa iyo, pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Isa ang Pilipinas sa mga bansang ito na nakatanggap ng pagpapala ng Diyos na nanggaling sa pangako niya kay Abraham. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, salamat sa Diyos. Naintindihan po namin, napakaswerte po natin, napakabait talaga ng Diyos. At talagang yung mga Israelita nga po, sana na kung naintindihan lang nila, ang hiwaga na yan, hindi po nga sila magiging mayayabang. Hindi sila magiging parang conceited sa sarili nila na parang sila na lang ang sa Diyos, sila na lang ang maliligtas. Kahit hanggang ngayon. Yung spirit. Opo. Opo. Yung mismong espiritu na yun ang mali, yun ang dala-dala ng iglesia ni Manalo. Sila lang ang ligtas, kaya sila lang ang tama, sila lang ang totoo, in spite na sila'y mali. Naintindihan mo, sis? Opo, yun nga po. In spite na sila'y mali, ang feeling nila ay sila yung totoo, sila yung kaisa-isang tama, na yun nga po ang mali na diwang dala-dala nila, na parang yung mga Israelitang conceited nung araw na ganun. Na mali naman sila ang hindi tama, pero sila pa itong ang feeling nila ay sila ang tama at sila ang karapat-dapat. Yun nga po, tama, yun ang espiritong dumadaloy po sa kanila ngayon. Para lubusang mabago yung pananaw natin, basahin natin ang 9:1 ng Roma, Sis Luz. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo, na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo, na mayroon ako... Mga kapatid na natutulog, inaantok, makinig po kayo. Ito isang bagay na napaka-importante. Ang sinasabi ni Pablo rito, katotohanan na kay Kristo. Hindi ka ako nagsisinungaling. Ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo. Isinangkot niya na Kristo, isinangkot niya pa Espiritu Santo. Talagang totoo itong sinasabi niya ito. Alin yun? Tuloy natin, Sis Luz. Na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso, sapagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay itakwil mula kay Kristo dahil sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman, na pawang mga Israelita. Meron pala siyang hinanakit sa puso sa kanyang mga kamag-anak na ayon sa laman. Opo. Sis Luz? Opo, naghihinanakit po siya. Meron siyang mga kamag-anak ayon sa laman na bunga ng kanyang paghihinanakit. Sino yung mga kamag-anak niya na yon? 4. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa. Kita mo, ang hinanakit niya, yung mga kamag-anak niya, itinakwil nila si Kristo. Ayaw tanggapin ng mga ibang kamag-anak ni Pablo ang Kristo na natanggap niya. Kaya sinasaksihan ako ng aking budhi sa Espiritu. Sa Espiritu, sabi niya, sa Espiritu Santo. Meron akong hinanakit sa aking puso araw at gabi. Dinaramdam niya ay tungkol dun sa mga kamag-anak niyang nagtatakwil kay Kristo. Sila pa naman kay pawang Israelita. Lala mo, sila Israelita, alukang daramdam si Pablo kasi Israelita pa naman, dapat sana sila ang tumanggap kay Kristo. Sila pa ang nagtatakwil kay Kristo, nung kanyang mga kamag-anak na Israelita. Sa kanila naman ang tipan, sa kanila ang pagbibigay ng kautusan, ang paglilingkod sa Diyos, sa kanila pa galing ang mga kapangakuan, sa kanila pa rin ang galing ang mga magulang, sa
kanila mula ang Kristo, doon pa mismo nagkatawang tao, ayon sa laman, pero itinatakwil nila ang Kristo. Ayaw silang maniwala, kaya nagdaramdam ang puso ni Pablo. Ngayon, tuloy natin sa 6. Datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Ayon, yun ang paliwanag ni Pablo. Kung meron man siyang kamag-anak na itinakwil si Kristo, hindi ang ibig sabihin ang pagmamahal ng Diyos sa Israel ay nauwi sa wala nang sabihin ng Diyos, ang Israel ay aking bayan. Hindi ganon. Hindi ang ibig sabihin natalo ang Diyos. Nagkaroon ng Diyos ng misassessment na nung sabihin niyang ang Israel ay kanyang iniibig at kanyang bayan. Hindi ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala. Sapagkat kung meron mang mga ganon na kamag-anak si Pablong Israelita na itinatakwil si Kristo, sapagkat ang katwiran niya ngayon sinasabi, hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Bakit? Totoo naman yun Hindi naman lahat ng Pilipino galing sa Pilipinas Tayo ngayon halo-halo na dyan sa Pilipinas Mas marami na yata ang Chinese sa atin dyan Di ba? Para lang, yung hindi lahat ng taga-Israel ay buhat sa Israel. Yun ang sabi ni Pablo. Tuloy natin ngayon sa 7. Ni sapagkat sila'y binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat. Kundi, kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Hindi ibig sabihin, kung sila Israelita, dahil lahi sila ni Abraham, anak na silang lahat. Bakit? Ang katwiran, Isaac tatawagin ng binhi. Doon sinabi yung pangako kay Isaac Hindi naman kay Como anak ba rin si Ismael dahil siya anak ni Abraham Agar na alipit. Dahil ba si Ismael anak din ni Abraham sa kanya manggagaling ang binhi? Hindi. Sabi ni Pablo, hindi sapagkat sila'y binhi ni Abraham ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ng binhi. Sa makatwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, hindi pala yung mga anak sa laman. Kasi si anak sa laman si Ismael. Kasi nung ipanganak si Ismael, bata pa si Abraham. Meron pa talagang kakayahan si Abraham makabuntis. Kaya yun anak sa laman lang. Inudyukan lang ni Sarah si Abraham na sipingan Inudyukan ni Sarah si Abraham na sipingan si Agar para magkaanak dahil naiinip na silang mag-asawa, wala silang sariling anak. Hindi dahil sa si Ismael ay anak sa laman, anak na nga, kundi ang mga anak sa pangako'y siyang ibinibilang na isang anak, kagaya ni Isaac. Bakit? Kasi si Isaac, anak sa pangako, pinangako kay Abraham, matagal na. Pero nung mag-100 taon na sila ni Sarah, noon lang pinagli si Isaac. Kaya si Isaac, hindi anak sa laman Wala nang kakayahan yung laman ni Sarah para magbuntis pa Wala na rin kakayahan si Abraham para bumuntis pa ng babae kasi matandang-matandaan na si Abraham. Kaya yung pagiging anak ni Isaac ay anak siya sa pangako. Ano ibig sabihin ni Pablo? Sa makatwid ay hindi ang mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako, siyang ibinibilang na binhi. Tuloy, sapagkat ito ang salita ng pangako. Ayon sa panahong ito'y paririto ako, magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki. At hindi lamang gayon, kundi nang maipaglihinan ni Rebecca sa pamamagitan ng isa, ito ngay ng ating ama na si Isaac, sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinanganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang, hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag, ay sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Ayon. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay iniibig ko. Ang Israel, si Jacob. Datapwat si Esau ay aking kinapupuotan. Ano nga ang ating sasabihin?
Merong baga kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan, ako'y mahahabag sa aking kinahabagan. Kaya nga, hindi sa may ibig, hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Sapagkat sinabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, dahil sa layong ito'y itinaas kita. Ang nagtaas palaki Paraon ang Diyos eh. Siyang naglagay sa kanya na hari. Dahil sa layong ito'y itinaas kita upang aking maihayag ang kapamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. Tinan mo itong hiwagang ito, ha? Siyang naglagay kay Paraon dahil nakita niya si Paraon matigas ng puso. Nilagay niya siya maging hari para pagkapalalayasin na tutubusin na Israelita, magre-resist si Paraon, tututol. At dahil sa pagtutol ni Paraon, gagawa ng milagro ang Diyos para maipakita niya yung kapangyarihan niya kay Paraon at saka sa mga Israelita. Kaya sabi ng Diyos, sa layong ito itinaas kita upang maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. Kaya nga, sa kanyang ibig siya'y naaawa, sa kanyang ibig siya'y nagpapatigas kagaya ni Aaron. Sasabihin mo nga sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Ngunit, o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bakit na ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala bagang kapangyarihan ng putik, sa putik ang magpapalayo, upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa sa ikahiya. Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakita ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahahanda na sa pagkasira at upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa sisidlang lupa o sa sisidlan ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian, maging sa atin na kanya naman tinawag, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi naman sa mga Hintil. Ayon, yun ang konklusyon. Ang sabi, dun sa bandang 23, upang maipakilala niya ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa, na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian, maging sa atin na kanyang tinawag. Hindi lang sa mga Hudyo, kundi naman sa mga Hintil. Ang Hintil pala, sisidlan din ng awa. Hindi ang Hintil ay sisidlang idinistino para basagin o yung sisidlang sisirain lang, nahahanda sa pagkawasak. Ang awa ng Diyos ay nag-i-extend hindi lamang sa mga Hudyo, kundi naman sa mga Hintil. Ibig sabihin talaga maraming mga talinghaga sa Biblia, ipinakikilala ang paglingap ng Diyos sa mga Hintil. Kasama tayo doon, mga kapatid. Inihanda siyang mga sisidla ng awa sa mga Hintil. Maaawa siya sa mga Hintil. Kaya nga naawa ang Diyos sa atin ng isang araw na tayo tawagin sa iglesia ay ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang awa, mga kapatid. Nang isang araw, pagkamatay ng kapatid na Perez, ay binuksan niya ang aking isip para ipagmalasakit na ibalita ang katotohanan ito sa kapwa-tao. Alam kong awa ng Diyos yun sa akin at awa ng Diyos yun sa inyo at sa aking mga kamag-anak na naniwala sa aking ibinabalita. Maging sa atin na kanya naman tinawag, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil, gaya ng nasusulat sa aklat ni Osias. Tatawagin kong aking bayan, ang hindi ko dating bayan, at iniibig ang hindi dating iniibig. Ang mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan,
Diya'y tatawagin silang mga anak ng Diyos na buhay. Amen.